Magandang hapon po. Banta na rin sa Puerto Galera ang kinokontrol pa ring oil spill sa Oriental Mindoro ayon sa mga eksperto. May posibilidad din daw na makaapekto ang oil spill sa food supply. Nakatutok si Dano Tingkungko. Magbabalik na ang fire dancing sa White Beach ng Puerto Galera na dinarayo lalo kapag Semana Santa. Pasigla man ng turismo roon, may babala naman ng UP Marine Science Institute. Sa kanilang pinakabagong projection, mula bukas hanggang Miyerkules, posible nilang lumihis at mapunta sa Calapan, Puerto Galera at ilang bahagi ng Batangas ang langis mula sa MT Princess Empress. Delikado rin daw kung umabot sa Verde Island Passage ang oil spill dahil maapektuhan ang food supply at marine biodiversity. Yung ating source ng food, yung mga isda na paborito ng ating mga kababayan, posibleng hindi maging ganun ka-available in the next few months. Ayon kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan, ligtas pang maligo sa dagat doon dahil negatibo pa sa anumang langis ang tubig. May mga nakapreposition na raw silang oil spill boom kung kailanganin. Gayunman, nakaranas daw sila ng mga cancellation ng booking. Maraming salamat po sa data ng MSI. Pero sana naman, maybe they could come up with another way ng pagsasabi na, gaano ba ang volume na ine-expect natin dadating? Kasi pag pinakita mo yung possible trajectory, natatakot na. Ang Calapan City magdaragdag ng mga improvised spill boom sa mga daanan ng ilog at dagat kung nasaan ang mga mangrove forest o bakawan. May mungkahi rin ng UPMSI para pigilan ng oil spill. Kontroladong pagsusunog ng langis na ginagawa na raw noon ng mga eksperto. Mayroon po tayong mga fireproof na booms. Okay. Ito po, i-deploy yung fireproof booms. Ang gagawin po nito, Itatrap muna yung oil spill. Itatrap muna ng oil spill boom at saka sisindihan, ganun po. Opo, mga 20-30,000 liters, ihiwalay siya mula sa major oil slick. Pag naihiwalay na, nadala na sa isang mas kalmadong lugar ng dagat, saka siya sisindihan. Kailangan po talaga yung timely natin na response. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Philippine Coast Guard sa mungkahing ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na itutuloy niya ang infrastructure projects ng nakaraang administrasyon. Sa kanyang bagong vlog, sinabi niyang 9 trillion pesos ang halaga ng 194 projects na bahagi ng Build Better More program. 71 daw ay nasimulan na ng Duterte administration. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga benepisyo mula sa infrastructure projects ang pagdami ng trabaho, solusyon sa traffic, food security, kahandaan sa climate change at mas maraming investment. Deklarasyon na lang ng Pag-asa na tag-init na ang kulang sa ngayon dahil sa labas, summer feels na. Pero paano pawiin ang init kung walang-wala? Karaniwan sa libreng tubig kumukuha ng ginhawa. Gaya ng mga batang ito sa Pasig River. May dala lang na styro floater, solved na. Wala rin pang titing, wala kaming pera. Sanay na raw sila rito. Pero panay ang babala ng mga otoridad. Peligroso ang Pasig River dahil napakataas ng level ng fecal coliform o bakterya na karaniwang galing sa dumi ng tao. Mainit po kasi parang presko. Okay lang po, sanay na po kami. Ang coliform sa Ilog Pasig sa Manila Bay ang bagsak. Kaya bawal din mag-swimming sa Baseco Beach. Kanina nga pamilya ang dumating para sana mag-Sunday morning tampisaw pero hinarang ng mga pulis. Hindi, wala tayong magawa eh. Susunod sa batas nila. Uwi na lang. Nasa bahay na lang sa paliguan. Ang nasa beach, mga naglilinis na taga-Department of Public Order and Safety ng Maynila. Hinihiwalay po namin yung black seaweeds doon sa mga basura na mga plastic. Sobra pong dumi pa ng ating karagatan. Wala raw tsansang buksan sa publiko ang Baseco Beach hanggat hindi na ibababa ang level ng coliform contamination. Kaya mga dumating sa Baseco, nakontento na lang mag-bird watching sa breakwater ng Manila Bay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nababahala ang ilang taga San Ildefonso, Bulacan dahil sa maitim na usok na ibinubuga ng kumpanyang nagsusunog ng gulong. Idinulog yan sa Sumbungan ng Bayan.
Makikita sa cellphone video ang maitim na usok na ibinubuga ng isang rubber company sa tuwing nagsusunog ng mga lumang gulong sa Barangay Bubulong, Munti, San Ildefonso, Bulacan. Ilang metro lang ang layo nito sa kabahayan. May usok, pati pagtulog namin naabala. Halos 1 taon na raw ang operasyon ng kumpanya kaya lubang nababahala ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Yung pong isa kong apo ko mga laging hinihika. Ibinagbigay alam ng Sumbungan ng Bayan sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Ildefonso, Bulacan ang reklamo at agad nilang ipinag-utos sa Barangay Bubulong, Munti na ipatigil ang operasyon ng kumpanya. Nagtatrial sila eh. Nagulat din nga kami. Constructed na. Bumibili po sila ng mga used tires. Kinokollect po nila iyon. Pinaprocess po nila into fuel. Alam niyo sir na nag-ooperate na sila nang walang kaukulang mga permit. Nag-ooperate nga sila dahil nga ang alam ko mayroon. Nung nag-public hearing, ang alam ko may papel na. Nanindigan ang Menro at ang barangay na hindi makakapag-operate muli ang kumpanya nang hindi nakukumpleto ang mga hinihingi nilang dokumento. Permit to operate for the air, yung sa Air Pollution Source Control Installation, para malaman kung yung ini-emit ba or i-emit ba nila na usok is safe for the environment. Kailangan din mag-apply po sila for the discharge permit naman to assure na yung dinidischarge nila ng tubig, kung meron man, is hindi din po makakontaminate yung groundwater. Tumangging magpa-unlock ng panayam ang pamunuan ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Inabutang hubot-hubad ng mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang suspect na si Nathaniel Argalion habang mabilis na inilabas sa hotel room ang complainant ng sextortion sa Quezon City. Sumbong ng biktima sa NBI, binablackmail daw siya ni Argalion na kanyang ex-boyfriend. Ilalabas daw ng suspect ang masasalang litrato ng biktima kapag daw hindi siya pumayag sa kanyang gustong mangyari. Buwelta raw ito ng suspect sa complainant dahil ipinabarangay daw ng biktima ang suspect dahil sa utang na 500,000 pesos. Napahiya nga daw itong suspect dahil nga pinabarangay siya. Nakiusap pala itong complainant kung pwede na burahin na lamang itong mga larawan. Pumayag naman si subject natin sa isang kondisyon at ito nga yung sinabi niya na makipagkita siya sa isang hotel. Tumanggi magbigay ng payag ang inarestong suspect. Nakakulong siya ngayon sa NBI Detention Facility. Napaka-unmanly nga at saka contemptible. Sinampahan natin siya ng reklamo na grave coercion at paglabag din sa RA 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Actually bukas merong press conference pa sa DOJ. Hindi, because I think hindi ka mo naman siya nakatutok. Hindi rin. Nasamsam sa nabota sa mga umano'y smuggled poultry at seafood products na nasa 120 million pesos ang halaga. Galing China, Brazil, Australia at Amerika ang mga nasamsam sa 7 warehouse sa magkakasunod na operasyon ng Bureau of Customs. May natagpuan ding warehouse na sinadya umanong gawing cold storage facility. Kung mapatunayang walang mga legal na dokumento mga ito, kakasuhan ang may-ari ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Puno ng kilig ang trailer para sa music video ng The Way You Look at Me cover ng Ben & Ben starring David Licauco and Barbie Fortesa. Yan at iba pang chika hatid ni Katati Bayan. Para naman sa Barda Shippers. Overflowing kilig ang hatid ng official trailer ng music video ng Ben & Ben cover ng The Way You Look at Me featuring David Licauco. David, graphic designer. And Barbie Fortesa. Barbie. May special participation pa si Asia's romantic balladeer and the Clash judge Christian Bautista ang original na kumanta nito. Katati Bayan, updated sa showbiz happenings. Yes, I'm proud na sabihin sa lahat ng mga kapuso natin na I'm gay, I have a rainbow heart. Out and proud si Clea Pineda sa kanyang sexuality. Clea, I want to ask you sana, is there a need para mag-out ka? May something inside of me na nafe-feel ko talaga na kailangan for me, ako naman.
Ilang beses na raw siyang muntik mag-back out sa pag-out sa takot na maapektuhan ito ang kanyang buhay at career. Yung takot, nandiyan siya parate. Pero mas nangingibabaw yung excitement. For the longest time, parang nagbe-base ako sa mga tao kung sino talaga ako. Parang ito yung masasabi ko na sa akin na ako to. And I'm proud na eto ako. Thankful daw si Clea sa Sparkle at sa kanyang pamilya para sa kanilang all-out support. Kahit nag-out na siya ngayon, hindi raw magbabago ang kanyang look. I have a rainbow heart, pero mapapakita ko siya in a way na sa gusto ko. Kaya ko pa rin naman makipag-kissing scene sa lalaki. Hindi ko nililimit yung sarili ko when it comes to my work. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatutok kami, 24 oras. magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.